Matagal-tagal na rin ang huling akyat ko sa Baguio. Kaya ngayon kahit mag-isa lang ako, napagdesisyonan kong bumiyahe. May mga orgmates akong nakabase sa Baguio. Kaya madali na para sa akin ang makakuha ng murang hotel. Ang hindi nila sinabi sa akin, may nagmumuto rin pala sa inupahan ko. Gabi na ako dumating sa motel. Nakakuha ako ng maayos na kwarto sa 5th floor. Maganda ang view, may aircon at TV. Pagpasok ko sa kwarto, nakabukas na ang aircon. Tumingin ako sa malaking relo, 11:14 p.m. Naalala ko yung pelikula na gano'n ng pamagat. Bumaba muna ako para sumadya sa isang malapit na bar at magkarga ng alkohol. Walang tao sa lobby. Matagal-tagal din akong tumayo sa reception area para maghintay na napilitan akong pindutin yung bell. Lumitaw mula sa likod ng kortina ang babaeng receptionist. Lumapit siya sa akin na pupungas-pungas pa ang mga mata. Nakatulog siya sa trabaho. Ang aga-aga pa. Hindi ko na lang yung pinansin. Saan may murang inuman dito? Tanong ko sa kanya. Ay, sorry po, hindi ko po alam, sir. Nya. Teka po, tatawag ako ng room boy. Bagong pasok lang siguro ang babae. Tinuro ako ng room boy sa ikalawang kanto mula sa kaliwa. Pagkatapos ng 2 oras na pag-inom, solve na ako. Nakaisip na ako bumalik sa hotel. Pagpasok ko sa kwarto, napansin kong tumigil ang relo, 11:14 p.m. pa rin. Tumawag ako sa reception para i-report ang relo. Medyo nahihilo na ako sa kalasingan, kaya pagkatanggal ko ng sapatos, nahiga na agad ako. Walang palit-palit ng damit. Pasado 2:00 na siguro. Tahimik na ang Baguio, at least sa bahaging ito. Nag-ring ang telepono. Bigla akong nagising. Sinagot ko ang telepono. Ang sabi ng receptionist, kanina pa raw kumakatok ang room boy sa kwarto ko. Wala raw sumasagot. Nakatulog ako. Pakatin mo na, sagot ko sa babae. Pagbaba ko ng telepono, hinawakan ko ang kanang braso ko. Piniga ko ang laman. Medyo masakit. Bigla akong naalala. Nagising ako. Hindi dahil sa ring ng telepono. Kaya ako nagising dahil may kumalapit sa akin. Doon ako kininabutan. May nagmumulto ba sa kwarto ko? Huminto ang relo. May parang kumalapit sa akin. Dumating ang room boy. Pinakbuksan ko ng pinto. Naaalala ko ang mukha niya. May peklat siya sa mukha. Nakasuot siya ng uniforming puti. May dala siyang mga baterya para sa tumigil na relo. May nagpaparamdam ba rito? Tanong ko sa kanya habang kinukumpunin niya ang relo. Ngumiti siya sa akin. Bakit sir? May nagparamdam po sa inyo? Sagot niya. Wala naman, sabi ko. Meron ba? Pangungulit ko sa kanya. Sabi nila, sagot niya. Multo? Meron po. Gumalaw na ang relo. Itinaman niya ang oras. Dito sa kwarto? Tuktong ko. Tensya na po sa bala, sagot niya. Dali-dali siyang lumabas sa pinto. Hindi na niya nasagot ang tanong ko. Ako na naman ulit mag-isa. Nag-isip ako kung may multo sa loob ng kwarto ko. Magpapalipat ako ng kwarto, pero baka wala naman. Naalala ko kung ano yung sinagot sa akin ng room boy. Umakyat sa ulo ko ang alcohol, kaya nahiga ako ulit. Baka wala lang. Sabi ko sa sarili, Baguio ito. Marami ritong multo. Maraming white ladies, sanay na sila sa ganito. Nagising ako ulit, nagulat ako.
Ginapangan ako ng takot pero hindi ako nagpahalata. Pero kanino ako mahihiya? Ako lang mag-isa sa kwarto. Sigurado ako may kumalapit sa pisngi ko. Umaon sa pisngi ko ang daliri. Malamig, madiin. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Baka kasi nasa harap ko na ang multo. Nakalutang sa ibabaw ko. Baka nalutang siya sa kisame. Nakatingin sa akin. Baka nakupo siya sa silya sa tapat niyang bintana at aircon. Pagdilat ko, wala akong nakita. Tumayo ako at tumawag ako sa reception. Umorder ako ng kape at naligo. Medyo masakit pa ang ulo ko, pero hindi na ako nag-aksaya ng oras. Lilibutin ko ang Baguio. Pupunta ako sa palengke, sa nagkalat na mga ukay-ukay. Pupunta ako sa coffee shop kung saan daw naroon ang pinakamasarap na kape sa norte. Bumalik ako sa hotel ng hapon para magpalit ng damit. Balak kong bumisita sa SM para alamin kung totoong lumubog na nga ang ilang bahagi nito tulad ng ibang mga gusali at bahay dito sa Baguio. Umakyat ako sa kwarto. May naanigan akong roomboy na naglalakad malapit sa lobby. Naroon pa rin ang babaeng receptionist at hindi ko alam kung nakuha na niyang matulog. Diretso ako sa itaas. Madilim sa corridor at malamig. Tinibayan ko ang loob ko. Baka sa totoo yung sinasabi ng roomboy na may nagpaparamdam nga rito. Hindi ko maalala kung dito sa 5th floor. Bigla ako may naramdaman. Kumalabit sa likod ko. Patakbo akong pumasok sa kwarto. Naidabog ko ang pinto. Bahala na kung may makarinig na ibang occupants. Pagpasok ko sa kwarto, sinuksan ko kaagad ang TV. Para mapuno ang ingay ng kwarto. Dali-dali akong naligo at nagpalit ng damit. Hindi ko pang maiwan ang susi. Kinabukasan, ang uwi ko, bago ako umalis sa hotel, tinanong ko ang babaeng receptionist kung may nagmumulto ba sa kwarto ko sa 5th floor. Saan room po kayo, sir? Usisan niya. Sinabi ko sa kanyang room number. May nakita po kayo? Usisan niya. Wala naman, sabi ko. Pero baka mayroon. Uso kasi ang multo dito sa Baguio, diba? Pangungumbisi ko sa kanya. Naku, buti na lang, sir, sabi niya. Bakit? Yun po kasing sinundan yung tumuloy dun sa kwarto dun sa kwarto, nagpalipat ng ibang room. Ha, bakit? May nakita po kasi silang babaeng sa labas ng bintana, naglalakad. Pero imposible po yun kasi asa 5th floor po kayo. Wala naman akong nakita. Patay mali siya ko. At saka po, sabi niya. Sabi nila mayroon daw pong nangangalabit. Ha? Mayroon ba? Salamat pala sa pinaakyat niyong roomboy, yung nag-ayos ng relo. Nagulat ang receptionist. Wala raw silang pinabalik na roomboy sa kwarto ko. Sabi ko, sino yung umakyat na roomboy sa kwarto ko? Yung maliit na may peklat sa mukha. Si Ken po? Tanong niya. Baka nga yun, sabi ko. Siya nga yun, sir. May peklat sa mukha. Roomboy po namin yun dito. Pero tinanggal po siya nung isang buwan.